Morning mga ka-TESDA! Welcome sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya na napapanood nyo po live sa ating TESDA Facebook page at napapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDAng Millie Bungkasan. Good morning mga ka-TESDA! Patuloy niyo po kaming samahan sa umaga nito para sa balitaan at talakayan sa mga kaganapan dito sa TESDA. Kasama po natin ngayon sa technical side sina Sir Roger Liovit, Sir Warren Hinampas, Sir Bong Bautista, Sir Waller Lau, Sir Hope Amable at si Ma'am Cristel Dilan. Nakantabay naman ang ating mga social media officers para sa inyong mga inquiries sa ating live stream dito po sa TESDA Facebook page. Sa ikalawang bahagi ng ating programa ay ang replay po ng ating interview sa ating 2025 TESDA Idol Grand Winner na si Ma'am Mary Rose Rodriguez. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, batiin po muna natin ating mga masugid na tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-kaya! Mula po kay Sir Nock Quids, watching from Davao de Oro. Wow, good morning po, sir. Happy watching po sa inyo dyan sa Davao de Oro. yes. Binabati ko naman ng happy birthday ang ating kaibigan at suki sa ating programa, si Director David Bungalyon, ang Executive Director ng ating Regional Operations Management Office. Happy birthday po, Edie Dave! At nag-comment po si Ma'am Christine Raudani. Wow, ang ating guest po. Yes. Nung nakaraang episode. Morning mga ka-TESDA. Good morning po, ma'am. At let's grab na po namin ang opportunity rito para bati po kayo ng happy birthday. Yan, birthday po niya ngayon. Yan si Ma'am Christine. Oo. Happy birthday po sa'yo, Ma'am Christine. At may you enjoy your day dyan po sa Finland. Ngayong araw din ay birthday ng aking kaibigan na si Director Elizar Ricote, ang Deputy Executive Director ng Public-Private Partnership Center. Ayan, happy birthday Imo Elizar! At binabati ko rin ng belated happy birthday ang aking pinsan dyan sa General MacArthur Eastern Samar, si Mano Noli Duran. Yan, ang gwapo kong pinsan. Malipayan nga pagsalinurog Imo kaadlawon Mano Noli. At syempre bukod sa mga pagbati, meron din po tayong katanungan mula sa ating mga manonood at tagapakinig. Sa TESDA, Kayang-kaya! Mula po kay Sir Gray Harrison, paano po makapag-apply from Masbate po ako? I believe nag-ano po siya, inquire siya ng training po, or about sa TESDA services po natin. akala ko foreigner, Gray Gray Harrison. Harrison. Ayan. Maraming salamat sa iyong katanungan, Sir Gray Harrison. Para po sa mga scholarship program sa inyong lugar, maaari po kayong tumawag sa ating TESDA Provincial Office dyan po sa Masbate. Dyan po ay located sa ating PEO Compound, Capitol Road, Masbate City. Pwede nyo po silang tawagan sa mga numerong ang area code po ay 056 at ang numero ay 333-5410 o di kaya ay sa numerong 0918-662-6165. And another landline po na ang area code ay 056 at ang numero ay 588-2423. O di kaya mag-email po kayo sa Region 5. Bale, Region 5, ang 5 po dyan ay hindi Roman numeral, kundi Arabic numeral. Region 5.masbate@tesda.gov.ph upang kayo po ay kanilang ma-assist. Ayan, maraming salamat po sa iyong katanungan. Sa TESDA, Kayang-kaya! muli paalala po sa ating mga kababayan na mag-iingat po tayo mula sa mga scammers o fake pages po na nagpapanggap na TESDA. Tandaan po natin na ating mga serbisyo dito sa TESDA ay libre po at hindi po humingi ng bayad. Kapag humingi po ng bayad, naku, siguradong scam po yan, kaya dobleng pag-iingat po mga kababayan. Samantala, atin po munang silipin ng mga pangunahing TESDA updates mula sa ating mga TESDA Information Officers. Mga maiinit na balita at kaganapan ihahati ng TESDA Information Officers mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ang TESDA Update. 25 PDLs ng Baliwag City Jail nagtapos ng dressmaking training program. TESDA update mula kay Christina Marie Dizon ng TESDA RTC Giginto. TESDA Update. Bagong kasanayan, bagong pag-asa para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Isang makabuluhang pagtatapos ang isinagawa noong 13 ng Enero, taong kasalukuyan sa Baliwag City Jail.
kung saan matagumpay na nagtapos ang 25 persons deprived of liberty o PDLs sa dressmaking training program. Sa bilang na ito, 20 ang pumasa sa assessment at ginawaran ng National Certificate sa Dressmaking NC2. Isang mahalagang hakbang sa kanilang pagpapaunlad ng kasanayan at rehabilitasyon. Ang naturang programa ay pinangunahan ng Regional Training Center Central Luzon, Giginto sa pamumuno ni Center Chief Rio Henry M. Rodriguez, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology, Baliwag City Jail, ang pamahalaang lokal ng Baliwag sa pamamagitan ng Public Employment Service Office at ang Department of Labor and Employment. Ipinakita ng pagtutulungang ito ang iisang layunin, ang mabigyan ng makabuluhan at praktikal na kasanayan para sa personal na pag-unlad at muling pagbabalik ng mga PDL sa lipunan. Ang pagdiriwang na ito ay nagsilbing pagkilala sa sipag, disiplina at tiyaga ng mga PDL sa kanilang pagsasanay. Bawat nagtapos ay ginawaran ng Certificate of Completion bilang patunay ng kanilang natamong kaalaman at kasanayan. Bukod dito, nakatanggap din sila ng mga makinang panahi at mga materyales sa ilalim ng DOLE, Integrated Livelihood Program o DILP, upang magsilbing puhunan sa kanilang kabuhayan. Isinagawa ang dressmaking training mula ika-15 ng Setyembre hanggang ika-16 ng Oktubre taong 2025 sa loob ng BJMP Baliwag City Jail na may layuning bigyan ang mga PDL ng praktikal na kasanayan para sa mas maayos na trabaho at muling integrasyon sa lipunan. Sa patnubay ng kanilang trainer na si Ms. Jesusa N. Luena, naging masinsin at aktibo ang pagsasanay na kinabibilangan ng paggawa ng pattern, pagputol ng tela, pananahi ng kasyual na kasuotan at pananahi ng blusa at pantalon ng kababaihan. Ang tagumpay ng programang ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng RTCCL Giginto sa pagpapalawak ng dekalidad na technical skills training, suporta sa pagtataguyod ng rehabilitasyon at pagbibigay ng bagong pag-asa para sa mga persons deprived of liberty tungo sa isang produktibo at makabuluhang kinabukasan. Mula sa TESDA Region 3, Regional Training Center, Central Luzon, Giginto, ito si Cristina Maridison para sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Christina Marie ng TESDA RTC Giginto. Samantala, TESDA inilatag ang 2026 roadmap para palakasin ang TVET at tugunan ang pangangailangan ng labor market. TESDA update mula kay Mary Ann Davales Mogol ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Itinakda ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga pangunahing direksyon nito para sa 2026 matapos idaos ang Joint General Directorate and Administrators Conference 2026. Pinagtuunan ng komperensya ang paglalatag ng malinaw na mga polisiya, pag-iisa ng mga tanggapan, at pagpapalakas ng paghahatid ng Technical Vocational Education and Training o TVET sa buong bansa, kasabay ng pinakamalaking budget sa kasaysayan ng ahensya. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, mas malaking pondo ang nangangahulugan ng mas mataas na inaasahan at mas malaking pananagutan. Ngunit nagbibigay rin ito ng mas malawak na pagkakataon upang makalikha ng mas maraming trabaho at mas mahusay na employment outcomes. Para sa 2026, bibigyan prioridad ng TESDA ang TESDA Best 8-Point Agenda na nakatuon sa mas malawak na access sa TVET, demand-driven at data-driven na pagsasanay na may digital transformation, flexible learning modalities at paglikha ng industry-ready at certified workers. Tinalakay rin ang pagpapalakas ng implementasyon ng operational policy guidelines sa mga rehiyon at ang paglulunsad ng bagong omnibus scholarship guidelines upang masiguro ang maayos at napapanahong pagpapatupad ng scholarship programs. Samantala, inatasan ng mga TESDA technology institutions na ihanay ang kanilang mga programa sa pangangailangan ng labor market, palakasin ang trainers development programs, at tiyakin ang sapat na kwalipikadong trainers sa mga high-demand na sektor. Binigyan diin ng TESDA na hindi lamang dami ng graduates ang mahalaga, kundi ang kakayahan ng mga ito na agad na makapasok sa trabaho. Mula sa TESDA Central Office,
Ito po si Mary Ann Davales Mogol sa TESDA Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Mary Ann ng TESDA Central. Samantala, bagong pasilidad at industry tie-ups tampok sa Seaside 7th Anniversary. TESDA update mula kay Eileen Saab ng TESDA Central. TESDA Update. TESDA Update. Mas pinagtibay pa ang ugnayan ng TESDA at ng industriya kasabay ng pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng TESDA Cordillera State Institute of Technical Education o CSIT. Pinangunahan ni TESDA Secretary Kiko Benitez ang selebrasyon na tampok ang paglagda ng mga kasunduan o Memorandum of Understanding sa Janhay Management Corporation, MOOG Controls Corporation at Baguio City Country Club bilang bahagi ng pagpapalakas ng industry partnership sa rehiyon. Inulunsad din sa nasabing okasyon ang Ensight Robotics at CNC o Computer Numeric Control Manufacturing Area na layong mas palawakin ang pagsanay sa makabagong teknolohiya at advanced manufacturing para sa Cordillera workforce. Binigyan diin ni Secretary Benitez ang flexible at industry-driven na may programa ng TESDA upang tugunan ang job skills mismatch. Ayon sa kanya, may 86 hanggang 95% employability rate ang enterprise-based training at sa tulong ng micro-credentials, mas mabilis na natutugunan ang pangangailangan ng labor market. Aniya, ang kasanayan ang tunay na puhunan ng makabagong manggagawa. Ibinahagi naman ni Seaside Executive Director Daisy C. Bongalion ang mga mahalagang tagumpay at milestone ng institusyon sa loob ng 7 taon. Habang muling pinagtibay ng mga lokal na opisyal at TESDA officials ang kanilang suporta sa pagpapaunlad ng technical vocational education sa Cordillera. Kasama rin sa pagdiriwang ang opisyal na paglulunsad ng Seaside HIM at ng CSITA project na sumasailalim sa hadikain ng institusyon sa patuloy na inobasyon at kahusayan sa technical vocational education. Nagtapos ang programa sa isang meet and greet ng mga kawani ng TESDA CAR, mga opisyal at industry partners bilang simbolo ng mas pinagtibay na ugnayan at sama-samang pangako para sa dekalidad na pagpapaunlad ng kasanayan. Mula sa TESDA Central Office, ito po si Eileen Sab. Para sa TESDA, Kayang-Kaya. TESDA Update. TESDA Update. Maraming salamat Eileen ng TESDA Central. At yan ang ating TESDA updates sa umagang ito. Maraming salamat mga ka-TESDA sa patuloy na pag-antabay sa mga updates mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais din nating pasalamatan ang ating mga TESDA Information Officers na nag-ulat ng ating mga updates sa umagang ito. Ako pong muli ang inyong ka-TESDAng Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Millie Bungkasan. Susunod na po ang ating interview. Susunod na po ang replay ng ating interview sa ating 2025 TESDA Idol na si Ma'am Mary Rose Rodriguez. Standby lamang kayo dyan mga katesda. Kayo pa rin ay nakikinig sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya live sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At syempre, napapanood sa ating TESDA Facebook page. Ito pa rin po ang inyong katesdang Reggie Duran. At ako naman po ang inyong katesdang Millie Bungkasan. Sa bahaging ito ng ating programa, pag-uusapan naman natin ang inspiring story ng isang TESDA idol na si Dr. Mary Rose Gemma Rodriguez ng Antique. Siya po ay ang ating idols ng TESDA National Winner sa Self-Employed category. Si Ma'am Mary Rose po ay isang educator, presidente ng eskwelahan, TechVoc advocate at higit sa lahat, heritage and indigenous food specialist at advocate. At para pag-usapan ang lahat ng yan, makakasama po natin via Zoom ang ating idol, walang iba kundi si Dr. Mary Rose Rodriguez. Good morning po Ma'am Mary Rose at welcome dito sa ating programang sa TESDA Kayang-Kaya. Good morning, ka-TESDA Reggie and ka-TESDA Millie and sa lahat ng mga ka-TESDA natin all over the Philippines. Good morning. Ayan. Good morning po ma'am. Baka po, bago po ang lahat, meron po ba tayong nais i-shoutout po sa ating programa na ating mga kaibigan, kasamahan at maging ang ating pamilya po? Hello sa mga taga-Advanced Central College, San Jose Antique, sa mga students ko, and of course,
sa mga taga-TESDA Provincial Office ng Antique at saka TESDA Region 6. Hello, hello everyone. Ayan, oh. Siyempre, Ma'am Mary Rose, no? Unang-una, congratulations sa pagkakahirang ng idols ng TESDA sa self-employed category nitong 2025, no? Ano yung pakiramdam na marinig yung pangalan nyo bilang national winner? I was really surprised because I thought na tatlo kaming national winners. Because in the program itself, during the awarding, there are 3 names. And we did not know na meron kang grand winner. So when they called second runner-up, first runner-up, talagang nervous na ako because I did not know na palang grand winner. I thought all along na tatlo, but really very much surprised and happy. Sino yung unang sumalubong sa inyo pagkababa ng stage? Syempre, mga taga TESDA Antique, ang aming provincial director, si Sir Rick Abraham. Hi, Sir Rick. Mga taga TESDA Region 6. Sina Ma'am Cecil, sina RD Tamayo pa before, pero nag-retire na siya. So we have a new TESDA Regional Director. So sila nang sumalubong sa akin. Wow. Support. Yes. Ma'am, kayo po ay grand winner under self-employed category. Ano po ba ang ating ginagawa po sa buhay? Ano po yung self-employment po natin? Okay, so yung self-employment ko, ako tsaka yung husband ko, we have a school in the province of Antique. So we started, yung school namin, Advanced Central College, nag-start kami by offering TESDA registered programs. And then eventually, nag-offer na rin kami courses under CHED. And now we have a high school under DepEd. Pero talaga nang simula kami sa TESDA. And ang laki ng tulong sa amin ng TESDA. And we love TESDA so much. And you also teach, di ba? Tama po, ma'am? Yes. Ako talaga handle ng culinary at saka baking courses. Ayan, oo. Ano yung among those 3 roles, being president of the school, culinary expert at educator, ano yung pinakamalapit sa puso nyo, ma'am? Ang pinakagusto ko talaga yung pagiging educator. Kasi nakakatuwa na marami akong students na naka-work na abroad. At saka syempre, malaking tulong sa family. Yeah, actually, here in the province of Antique, humility aside, parang kilala yung school namin na maraming graduates ang nakakapunta sa abroad, nakakatrabaho. So, very popular ang mga courses namin, especially yung aming diploma programs. Ang daming nag-a-apply dyan. Dahil alam nila mabilis makakuha ng trabaho. Actually, last year lang, meron kaming hindi pa nga nakagraduation. Hindi na siya nakaabot ng graduation ceremony kasi nasa Saudi na siya agad. Wow. May mga graduates ng diploma program. Pinapirate na agad, wala pang graduation. Sa France, social. Wow. Sana all. Ship. Kaya very popular dito sa province of Antique. Ang mga diploma programs ng school namin, kasi alam nila na talagang nakaka-work abroad. At yun ang gusto ng lahat ngayon, naka-work abroad, di ba? So, TESDA lang yan. Kayo po ba, ma'am? Ay, sorry pa. May Yeah, Go ahead, so, ma'am. I'm going to say na wag mo maliitin ang mga TESDA courses. Yes. Ngayon, nasa consciousness na ng mga tao na hindi lang sinasabing textbook lang yan or TESDA lang yan. I think nasa consciousness ng mga tao ngayon na nasa TESDA ang pag-asa. Yes. Nice. Ma'am, kayo rin po ba ay nagkaroon ng yearn na makapag-abroad? Yeah, madalas. Every year, I go abroad. At saka, make sure ko na nag-training talaga ako para maka-add pa sa knowledge ko, para maturo ko pa sa mga students ko. So, yung last training ko, 2025, nasa Bangkok, sa Ecole Ducas. Oh. Nga po sa chocolate making. Yun. Tapos, last year din, 2025, sa September o October, nag-attend ako ng gastro tourism exhibition and convention sa Malaysia
Actually, may dala ko mga students at nililibre ng school yun, yung mga students, libre pamasahe, hotel. Talaga? Wow. Yes, para may exposure sila. Para makita nila na pang world class ang skills nila. Di ba diploma programs namin sa TESDA, dinadala ko talaga yan. Tapos last year sa National Food Showdown sa Iloilo, nag-compete yung school namin. At nakita lang yung mga students namin na they won medals. So hindi ibig sabihin na diploma program hindi national ang galing or world class ang galing. So they know that we can really compete. And speaking of world class, no, you trained in Paris at sa New York. Yeah. Sa lifelong learning, no, bakit mahalaga sa inyo, para sa inyo na bumalik sa ating mga communities at dito mag-serve? Talaga, like yung training ko kasi sa New York, sa ICE, Institute of Culinary Education, at saka sa Paris, yung Le Cordon Bleu. Of course, Le Cordon Bleu is the best French school in the world. At iba talaga ang training ng mga French. Kasi ang mga French, talagang from the basic yan, from the start, lahat yan, pati paglilinis, pati paano punasan yung lamesa, kasali yan. Talaga? Pati paano, maski paano hugasan yung mga tools, mga equipment, sinasama sa training yan. Like sa Ecole Ducas, ang mahal-mahal ng tuition dyan. O sa Le Cordon Bleu, ang mahal ng tuition, mga ilang days lang na training. Pero, pagkatapos mo, ikaw lahat naglilinis dyan at buong laboratory, dililinisan mo pa talaga yan. At nakabantay pa sa'yo yung French instructor mo. Talagang malilinisan mo ng mabuti because they believe that is part of the training. So yan din ang paano ko tinitrain yung mga students ko. Na dapat ganon, hindi ka dapat kala mo, chef ka, luto-luto ka lang. Kailangan part dyan is paghuhugas at paglilinis ng kusina. So that's part of the training. Kaya gusto itong mga students ko kuhanin ng mga hotels because, they really do their jobs well. Wow. Parang ma'am, ang ginagawa niyo po ay nagbe-benchmark kayo sa ibang bansa. Yes. Tapos i-apply niyo po here sa ating sa niyo po school. Yes, correct. Oo. Ganyan talaga ang dapat. At yan ang ginagawa ng TESDA, nagbe-benchmark tayo. Di ba? Yung mga competency standards ng TESDA, galing ng mga Australia yan. Wow. Ma'am, kayo po ay isang chef po ba? Chef po si ma'am. Yes. Actually, Culinary expert. Culinary expert. I'm a culinary expert but I don't call myself a chef. Kasi pag sinabing chef, dapat naka-work ka sa restaurant or sa hotel. Yung may experience na ka talaga working as a chef. But I do not have that experience. Talaga ako, mostly educator. At really a chef. Kasi hindi naman ako naka-work sa restaurant or hotel as a chef. So, hindi ko pwedeng sabihin na chef ako. So, I'm really an educator. Ma'am, as culinary expert po, ano po yung kumbaga sa doctor specialization, ano po yung forte nyo or yung pinaka-delicacy po na mina-master nyo? So, I'm really into heritage dishes. Kasi itong heritage dishes na to, nakatali ito sa gastrotourism. Ito ang isang area na dapat tutukan ng Pilipinas para makahabol tayo sa tourism ng ibang bansa. Ang ating heritage dishes, kasi yan ipipresent natin sa mga tourist. Bawat punta ng isang tourist sa isang lugar, naghahanap yan ng ano ba ang specialty dito? Ano ba ang kakaiba dito, unique sa lugar na to? Ito ang kakainin ko. So that is heritage dish. That is gastrotourism. So dyan dapat tumutok ngayon ang Pilipinas para makahabol tayo sa Malaysia, sa Thailand. Kasi grabe ang Malaysia at Thailand when it comes to gastrotourism. Yan talaga ang master na nila. And we have so much to learn from them. Galing nila dyan sa gastrotourism. Kasi like last year, October, nanggaling ako sa Malaysia, which is the first international conference on gastrotourism. Talagang makikita mo government, industry, business, and academe. They come together, they talk. Ano bang gagawin natin sa mga heritage dishes natin?
paano ba ipipresent sa mga bisita yan? Mm-mm. Kasi when you say gastrotourism, yung heritage dishes, i-innovate mo yan para maging world-class, para magustuhan ng tourist. So Mm-mm. yan ang heritage food production level 2 ng TESDA na binuo namin ngayon. That's so nice, no? So ibig sabihin ang parang nakikita ko na no, kumbaga kung ang Pampanga may sisig, ibig sabihin pwede niyong ituro kung paano yung pinakamasarap na binakol ba 'yon ng Yan. Oo, na parang ganon. Tama po ba? Kasi ganito yan, bawat province, bawat munisipyo sa Pilipinas, may heritage dish dyan. So sa Mm-mm. heritage food production level 2, ang gagawin ng mga trainees sa mga communities nila, kausapin nila yung matatanda na mga cooks, Oo. na mga Oo nga. expert, na mga traditional cooks. Ano ba niluluto nyo sinauna pa? Katulad dito sa Antique, meron kami tinatawag na porbida. Meron din yan parang talaga? binakol, na chicken binakol. Okay? So ano ba yan? Paano ba lutuin yan? Then, pag nalaman na nila yan, sa assessment nila, lulutuin na nila yan. Mm-mm nga, oo. Then, i-innovate na nila yan para maging gastrotourism na, pumasok na yung gastrotourism. Mm-mm. So halimbawa, yung sinakol, alam yung familiar with sinakol? Hindi po ma'am, first time marinig. Yan yung kasaba yan na na dessert, na merong yan, na merong sa loob niya, minatamis na buko. So, ang sinakol, Parang suman. Yeah, parang ganyan. Sa amin kurukod yata or something. Yan, ganyan. Okay. Kadalang sinakol na yan, pag siniserve yan, malaki. So, dapat, para sa gastrotourism, ginagawang maliit yan Mm-mm-mm. para mas magustuhan ng mga Gen Z tsaka ng mga tourists. Oo nga. Halimbawa, sa mga Malaysia, sa Thailand, yung mga heritage dishes nila, in-innovate nila para para lumiit o mas malasa. Oo nga. Yan ang gastrotourism, yan ang innovation. So yan ang gagawin namin sa Heritage Food Production Level 2 ng TESDA. Oh, And imagine, kung Pilipinas, pwedeng pagandahin yung mga heritage Oo Yes. nga. Napakaganda niya na. Mm. Diba? Bonggang-bongga. Ayan. And ma'am, lagi nyo po nababanggit yung gastrotourism at ito po ay napag-aralan nyo rin po, no? Sa, I guess, Malaysia. Tama po ang pagkakatanda ko, ma'am, sa Malaysia nyo po natutunan ito. So, for the knowledge of our viewers and listeners po, ano po ba yung core nitong gastrotourism? Kasi pag sinabi mong gastrotourism, yung mga tourist nagpupunta sa isang lugar para malaman ang kanilang specialty na pagkain. Pag sinabi mong gastrotourism, ang pinupunta sa lugar, hindi yung mga sites o landmarks, kundi yung pagkain. Oo, no? Yes, nagpupunta ka, ba't ka pupunta dyan? Ano bang kakainin mo dyan, di ba? Like sa Pampanga, sisig, sa Cebu, lechon. Yes. So, dapat, yun ang gastrotourism. Pupunta ka doon para kainin. Yung like sa authentic. Oo. Di ba? Yung may batchoy. So, dapat, bawat lugar, bawat munisipyo sa Pilipinas, ma-develop talaga yan. Dahil bawat lugar, meron naman talaga specialty. Mm-mm. Hindi ka nabibigyan ng pansin. Nako, Gastrotourism. nakaka-excite siguro yung first na magiging graduation nito. Kasi, of course, may demo to no? Yung mga twist na mga pagkain local. Oo. Kasi sa Heritage Food Production Level 2 na implement na this year, lahat ng trainees, babalik yan sa lugar nila at kukunin doon kung ano yung kanilang specialty at yun ang lulutuin nila during the assessment. Ang Isang galing. trainee, may isang pagkain talaga na unique na lulutuin. At pwede niya pang i-innovate. Oo So, nga. napakasaya niyan. Kasi 25 trainees, di ba? O 25 agad ang madidevelop mo na para sa gastrotourism. Oo Na nga. Di ba? At na-preserve mo pa. Kasi, Yes, pag yes. nasulat yan, wala na yan. Oh. Ayan, kayo ma'am, kung kayo ay papapaglutuin, ano yung heritage na nasa isip ninyo bilang may career dito sa heritage food
Oo. Tama ba? Culinary industry. Oo. Kasi ako, bawat isang lugar sa Pilipinas ay may specialization. So, I can only speak for Antique. Okay. Kasi yun ang pag-aralan ko ng gusto. Opo. So, din sa Antique, ano ba mga unique dito? So, number 1 dito, ang subikat na namin, napasikat namin, pinindang. Itong Pinindang. yeah, ito ay dried fish na bilog na yung humoy-humoy. Mhm. Unique yan sa Antique. Breakfast food yan. Gustong-gusto Wow. marami. Yeah. Gustong-gusto yan ng marami. Yan yung anchovies, yung dilis. Oh! Bilog. Oo. Yan ang cover ng libro ko. Ginawa bilog. Ano yan, walang additional salt. Dry lang. So, yan ang breakfast food dito sa Antique. Oo, yun ang inyong pancake, ma'am, no? Parang, No, parang pancakes yan, yes. pero dilis siya. So, wow. maski dinala ko na yan sa Italy, bestseller talaga yan. Wow. Kasi nga, is ano siya, hindi siya maalat, hindi siya ganun kaalat, natural lang yung saltiness niya. Mm-mm. Saka ang bilis lang lutuin. Less than a minute, maluluto na siya. Talaga? Yeah, tsaka masarap na breakfast food. Do you Tapos- pair it with rice? Yeah. Mm. Oh, especially Wow. fried rice or garlic rice. Oo Kaya nga. kinakain ito sa umaga. Tapos dito, meron pa tinatawag na porbida. Porbida, oo. For life, parang ano. Porbida. Ano naman yan, native chicken na may alupidan leaves. Alupidan? Ano yung alupidan, ma'am? Parang souring agent siya, parang medyo Okay. asin na leaves. At saka may gata. So yun ang ano dito. Saka maganda sa mga heritage food, ano siya, sa sustainability, nabubuhay din yung mga indigenous ingredients. Oo. Yes, oo, yes. The leaves, mga libas leaves. Yes. Nagagamit Libas, siya. oo. Batuan. Yes, yung mga batuan. Kasi hindi naman natin kailangan yung mga chemicals, ng mga kung anong i-add dyan. Dapat natural lang. Kung ano nasa environment, yan lang gamitin natin. Kaya sa sustainability rin itong heritage dishes. Tama, matikman mo yung mga indigenous na ano na yan, mga libas, leaves, alupidan leaves. Ay, napakasarap. Mm-mm. Yes, ma'am. At nakaka-pick din po siya ng interest. No? Lalo-lalo na po kami na, kahit po kami mismo, ngayon na po namin Oo nga. naririnig yung ibang dish po na nabanggit nyo. At nakaka-ano Totoo rin siya, yan. nakaka-entice na pumunta sa inyong lugar. And ma'am, for you po, no, itong ating course na ito na Filipino Heritage, Heritage food production. food production, no. Gaano po kaya kalaking impact ang maibibigay nito sa turismo po na hindi lamang sa ating mga probinsya, sa buong Pilipinas po? Napakalaki talaga ng impact nito kasi sa heritage food production level 2 ng TESDA, maari na nating ma-discover ang mga heritage dishes, ang mga unique dishes ng bawat munisipyo sa Pilipinas. Pag na-discover na natin yan, na-innovate na, pwede na yan i-offer sa mga restaurants o sa mga karinderya. At yan na, ang masasabi natin gastro-tourism. Mm-mm. Kasi pupunta na yung mga tourist, malalaman na nila kung ano ang unique sa lugar na yan, kung anong special. Kumbaga, yan na yung tourist spot natin, no? Kaya napakalaki ng impact na TESDA course na to sa buong Pilipinas. Mm-mm. Opo. And also, I guess, parang magkakaroon dito na malaking impact po when it comes to employment po, no? Mm-mm. Kasi, yung mga kababayan natin, syempre, may iba na lumuluwas kagaya para magluto, ganyan. It could also entice our kababayan na maging self-employed, no? yes, pasikatin din ang sa kanya sariling pagkain, no? Sa sariling lugar, no? Parang Oo nga. it is Tama close to yan. our hearts. Kasi ako, yung mga students ko, aside from, hindi ko lang naman sila sinasabi na palagi kayong mag-abroad. Kasi may mga students kami, may mga graduates kami na magaling na negosyante na sa lugar namin. So may isa kami Talaga? graduate, si Salve Ramos, dito sa Antique sa San Jose, yung wooden spoon, yung kanyang business, multi-awarded na siya ng DTI. Kasi Wow. nakapag-work siya abroad, pero bumalik siya, nagnegosyo na lang siya. Sabi niya, ma'am, kikitain ko naman sa Pilipinas yung kinikita ko rin sa abroad.
Plus, hindi ko pa maiwanan yung anak ko. Talaga? So, yan ang sinasabi ko sa mga estudyante. Mm. Hindi ka lang puro work abroad. Isipin mo din, pwede ka rin magkumita with your skills dito sa atin. Pwede ka naman magkaroon ng karinderya dyan. Pwede ka naman magkaroon ng bakery. And speaking So, speaking of your sample na graduates, nga kami. speaking of your graduates, ma'am, bilang of course educator and presidente ng Advanced Central College, no, paano niyo po hinihikayat ang inyong mga kababayan diyan sa Antique na pumasok sa textbook at sa culinary track ng kanilang lifelong learning? Oo. Kasi sa atin, no, especially sa probinsya, meron kasing iniisip palagi na kailangan talaga ang 4-year course. Kailangan talaga ang 4-year course. Oo, no. Yun, pumapasok na sa consciousness nila na hindi mo naman talaga kailangan ng 4-year course. Tapos, graduate ka ng short courses ng TESDA, graduate ka ng diploma program, ganun pa rin, makakatrabaho ka pa rin abroad. Or makaka-negosyo ka pa rin, kikita ka pa rin ng pera. Actually, mas talo mo pa yung ibang, minsan graduate ng mga 4-year course kasi marami namang graduates na tambay lang. Kasi have no specific skills. Iba kasi ang mga TESDA courses, meron ka talagang specific skill. Kaya, employable ka talaga at saka pwede ka talaga magnegosyo na pagkikitaan mo talaga. So, ngayon, entice na sila. Masasabi ko na dito sa lugar namin sa Antique, na talagang nababago na ang consciousness ng mga tao na hindi na nila mababa ang tingin sa mga textbook courses. Because alam nila na dito ay mas malaki ang chance mo na makapag-abroad o makapagnegosyo at kikita ka rin ng pera. Yes. Ma'am, curious lang po. Ano po ba ang age group ng ating Mga estudyante. trainees under the Filipino Heritage Food Production? Ito sa ating mga Heritage Food Production Level 2, ang 18 years old and above ito. Usually, ang mga trainees natin ay mga college level. Between 18 to mga 30 o ganun. Mga 18 to 25 years old. Kasi ito talaga, ang gusto kong i-train at ito talaga ang interesado dahil alam nila na magagamit talaga nila. Ma'am, sa dami ng achievements nyo, may mga, ano pa ang dream project ninyo? At ano pa ang gusto nyong marating, no? Okay, so, meron akong libro, Culinary Heritage of Antique, Volume 1. So, dito, itong libro na to, ang printing, ang first printing nito, nakakuha kami ng funding from the Office of the First Lady, Lisa Marcos. Nice! Congratulations! Lisa Marcos, yeah. Sa office niya ang nag-fund. Tapos yung copies nito, dinonate namin sa mga elementary schools and high schools dito sa Antique. So, ang gusto ko pa gawin, ang next is Volume 2. Kasi itong Volume 1 namin, puro recipes. Ang Volume 2, lalagay na namin, i-feature namin yung mga sinaunang tools na ginagamit sa pangluto. So, di-document din namin na isasama dito sa Volume 2 at saka mga iba pang recipes, isasama pa sa Volume 2. Kasi sa Volume 1, mga 35 recipes lang ang nailagay. Mag-add pa kami ng madami. So, can you imagine if bawat probinsya sa Pilipinas na may karoon ng ganitong libro? Kasi hindi naman lahat merong ganito. Usually sa Pampanga meron, Batangas, Cebu meron. Pero yung mga ibang probinsya, wala pa sila. So napakadami pa talagang pwedeng gawin. So yung scope, heritage dish. yung scope ng libro nyo, buong Pilipinas ito, hindi lang. Okay. That's so Antique nice. lang. Oo nga. Antique Parang lang. sarap bumili ng libro. Ang sarap magkaroon ng kopya. Yes. Bibigyan ko kayo, dalhan ko kayo ng copy. Effective yung parinig ko. Sorry, binigyan ko na ng copy sa Secretary Kiko. Talaga? Oh, Meron sige. ng copy. So, Okay. bibigyan ko rin kayo ng copy. Thank you po. Thank you po. Ayan, ma'am. Ano po ba, pwede po ba kami makahingi po ng advice para po sa ating sa mga kababaihan and even sa mga gusto maging culinary experts like you as well? Okay, so masasabi ko lang, talagang hard work ang maging self-employed, ano? Talagang 24/7 yan. Napakahirap kasi tutok pa talaga. Pero ang advice ko lang, kung saan ka interesado, yun ang gawin mo.
Kasi kung interesado ka dyan, everyday excited ka na magtrabaho. Kasi gustong-gusto mo yung ginagawa mo eh. So kung anong gusto-gusto mong gawin, kung anong interest mo, yun ang gawin mo. At sipagan mo talaga. Yun. Bilang educator naman at culinary expert at of course isang tinitingalang woman leader ng inyong locality at of course ng TESDA, ano ang legacy na gusto nyong maiwan sa ating sa ating mga kababayan? Okay, so I'm 55 years old as of now. In 5 years, ay gusto ko nang mag-retire. So at this point in my life, I'm really working on my legacy. So unang-una na nga dyan, yung mga heritage dishes. So yan ang number 1 ko na legacy. And then, of course, this is something personal because I'm a Catholic and I'm Marian. So, whatever it is that I do sa mga lectures ko, palagi kong sinisingit sa mga students ko ang have faith in God. Kasi ngayon, napansin ko, ang mga young people, parang marupok sila, madali silang sumuko. Yes. Kaya may mga mental health tayo issues, may mga depression. So sinasabi ko sa kanila, kasi parang hindi na masyadong tinuturo ngayon ng yung iba kasi hindi naman nag-private school, so walang religion sa ano nila. But it has not have anything to do with religion. Kasi sinasabi ko sa kanila, have faith in God, you know? Para yun ang kapitan mo. Kasi pag wala kang faith, wala kang paniniwala sa Diyos, naging marupok ka eh. Bilis ka nang sumuko eh, di ba? Iba yung may kinakapitan kang malakas. So, yan din ang isang aside from the heritage dishes. Ayan, ma'am. And of course, bilang pangwakas, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan patungkol po sa TechVoc at mga programa po ng TESDA? Okay, sa mga kababayan natin, ang TESDA ay isang napakagandang ahensya ng government at napakalaking tulong ng TESDA. Kasi sa TESDA courses, mabilis magkaroon ng trabaho. Hindi lang sa trabaho, pwede ka pa rin na magkaroon ng sarili mong negosyo at kikita ka ng pera. So sa panahon ngayon, kailangan talaga ma-develop mo ang skill mo. Meron ka dapat skill talaga na pwede ka magkaroon ng trabaho. Hindi pwedeng parang wala kang skill na general lang ang kaalaman mo. Kailangan i-develop mo kung ano yung gusto mong gawin. Kung gusto mo magluto, magaling ka magluto. Kung gusto mo maging waiter, magaling ka mag-waiter. So yan ang ginagawa ng TESDA. Nagde-develop ng mga specific skills. Kaya mag-enroll na sa mga TechVoc courses na ino-offer ng mga schools under TESDA. Ayan. Naku, maraming salamat Ma'am Mary Rose no sa pagkakataon na to na ma-interview kayo at Thank you po. no magkaroon ng napakaraming interest at knowledge sa pagdating sa heritage food. Naku, hindi lang yung mga kababayan, personally ako ang dami kong biglang naging naisip na mga pwedeng gawin pagdating sa TechVoc at sa pagkain pala natin, no. Thank you so much for your time, ma'am. Okay, salamat din ka TESDA Reggie and Millie. And thank you for having me here. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito. Nais po nating muling pasalamatan si Dr. Mary Rose Gemma Rodriguez ng Antique, ang ating idols ng TESDA National Winner sa Self-Employed category. Nais rin natin pasalamatan ng ating mga TESDA Information Officers na nagulat ng kanilang mga TESDA updates ngayong umaga. Maraming salamat din sa inyo mga ka-TESDA na tumutok sa ating programa sa TESDA Kayang-Kaya dito sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Para sa iba pang updates sa mga kaganapan sa ating ahensya, i-follow lamang po ang ating TESDA Facebook page at X account at mag-subscribe din sa ating TESDA official YouTube channel. Pwede rin po kayong tumawag sa ating TESDA hotline sa 8887-7777 o di kayo mag-text sa 0917-479-4370 o di kaya'y mag-email sa contactcenter@tesda.gov.ph. Sa ngalan po ng mga bumubuo ng TESDA Public Information Office, ako po ang inyong ka-TESDA Reggie Duran. At ako naman po ang inyong ka-TESDA Millie Bungkasan. Lagi po nating tatandaan basta't sama-sama Sa TESDA, kayang-kaya.